Ako si Carla, 30 years old at nagtatrabaho bilang manager sa isang hotel sa BGC. Maganda naman ang career ko, kaya lang may problema ako pagdating sa pamilya ko. Ang alam ni Mama, NBSB ako, or as you all know, no boyfriend since birth. Una, natutuwa pa si Mama dahil lahat ng atensyon ko nasa pag-aaral noon. Pero nung makapagtapos na ako at nakakuha na ako ng maayos na trabaho, nag-worry na siya sa akin. Lalo na nung nag-27 ako. Lagi niyang bukang bibig na baka tumandang dalaga daw ako at masyado akong nakafocus sa trabaho. Na workaholic daw ako. Single mom si Mama dahil namatay si Papa nung 3 years old pa ako. Kaya pangarap ni Mama na lumaki pa ang aming pamilya. Hindi na raw siya magkakaroon ng apo dahil bading si Kuya Lance. Kaya si Mama at si Kuya wala nang magawa kundi magpaka-matchmaker sa nag-iisang prinsesa nila sa pamilya. Gosh, kapagod. Sakit mag-heels buong araw. O anak, andiyan ka na pala. Ano, kumusta ang date ha? Ay, naku ma. Huwag niyo na pong tanungin. Ganon? Hindi kayo nag-click ni Marco? Pero bakit? Gwapo naman siya, matalino, mabait, gentleman. Husband material. Ma, hindi ako interesado, okay? Kaya huwag niyo na po akong ipilit kay Marco kasi kahit 100 times kaming mag-date, hindi magiging kami. Girl, nandyan ka na pala. How's the date? Gwapo ni Marco, no? Hay nako, hindi niya nagustuhan yung date nila. Huwag kang mag-alala, my dear sister. May papakilala ako sa yung bagong Prince Charming. Pwede ba, kuya? Tigilan niyo na ako sa ganyan. Ba't ba hindi kayo mapakali? Anak, 28 years old ka na, pero ni isang beses hindi ka nagpakilala ng boyfriend mo. Tapos, pihikang ka pa sa manliligaw. Wala ka namang sinasagot. Kasi hindi ko pa priority ang boyfriend, ma. Honestly, ang busy ko sa work. Wala akong time. Ganun lang yun kasimple. Saka, ano naman ngayon kung 28 years old na ako? Ang dami-dami dyan na 35 years old na pero single pa rin. So anong gusto mo? Tumanda kang dalaga, ha? Girl, umaming ka. Kapatiran ka na rin ng LGBTQ. It's okay, tanggap ka ni Kuya Lance mo. Nako kuya, if I were gay, ikaw yung unang makakaalam. Pero hindi eh. Anak, gusto kong magkaapo. Etong kuya mo walang balak magkapamilya. Kahit mag-adapt ayaw. Ma, ano ba? Mag-a-abroad pa ako, di ba? Ikaw na lang magbigay ng apo, Carla. Ikaw ang babae dito eh. Oo nga, Carla. Ayaw mo bang magkaroon ng sarili mong pamilya? Gusto ko naman po, kaya lang masyado niyo ako minamadali eh. Relax lang, okay? Ay nako, ewan ko ba dito sa kapatid mo, masyado lang sigurong pihikan. Anong pihikan? Halos wala nga pinili yan sa lahat ng pinadate ko sa kanya. Hindi ka kasi marunong pumili. Hindi mo alam yung taste ko. Gusto mong sabunutan kita dyan? Almost perfect nga lahat ng pinapadate ko sa'yo eh. Ikaw ang hirap i-please, ewan ko ba sa'yo? Che? O, tama na nga yan. Oy, Carla, anak, kung hindi ka pa ready, okay lang naman. Gusto ko masaya ka. Ang tagal-tagal na wala ka pa rin katuwang sa buhay mo. Mama naman, wala pa akong 30, katuwang agad. Sinasabi ko lang naman kung anong nararamdaman ko. Gusto kitang makitang maikasal. Gusto kong sumaya ka. Masaya ako, ma. Huwag kang mag-alala. Sure ka dyan. Baka girl to girl lang type mo. Umamin ka na lang. Tanggap ka naman namin eh. Ano, babaeng gusto mo, anak? Maiintindahan naman kita. Basta maging open ka lang. Ma, hindi. At kung ganun, matagal ko na dapat sinabi. Puro ka kasi trabaho, bahay. Ni hindi ka lumalabas kasama ng mga dati mong kaibigan. Parang lagi kang may iniisip pagkatapos Ano bang gusto niyong gawin ko? Okay nga lang ako. Makipag-date ka pa. Makakahanap ka rin ng lalaki para sa'yo. Lance, maghanap ka pa ng iba ha. Galingan mo sa pagpili. Gusto ko yung mabait at responsable, yung mamahalin yung kapatid mo.
Yes, Momshi! Ang tanong, makikipag-date ba tong si Princess Carla? Ang pihikan! Super! Ay, nako, kayo talaga. Laging ganon si Mama at si Kuya Lance. Pinagpipilitan nilang malungkot ako, na kailangan ko ng lalaking mabait at mapagmahal. Na wala raw akong kaibigan dahil puro trabaho ako. Pero ang totoo, masaya talaga ako. Hindi lang sa trabaho umiikot ang buhay ko. The truth is, may special someone na nagpapasaya sa akin. Kaya ko lang siya hindi mapakilala kina Mama at Kuya Lance ay dahil iba siya sa ine-expect nila. Ibang-iba. Uy, salamat ha. Pumwede ka tonight. For sure, magugustuhan mo dito sa resto na to. Ang ganda ng reviews ng place na to. I really made sure na okay yung pupuntahan natin. Kasi sabi nila, spihikan ka raw. Salamat. Gano'n mo nakatagal kakilala si Kuya? Katrabaho ko siya dati sa call center. Kasama siya sa team ko kaso nag-quit ang kuya mo after 6 months eh. Gano'n naman talaga yun. Madaling magsawa. Ikaw, anong work mo? Reservation manager sa isang hotel sa Makati. Siguro mga 6 years na ako doon. Laging busy sa hotel kaya bihira din akong lumabas. Wow, parang yung ninong ko. Hotelier din yun. As in stockholder ng hotel. Hindi na umuwi sa sobrang busy sa work eh. Pero that's good ah. Hard worker ka. Teka, are you okay? Oo. Okay lang. May problema? Jolo, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko, ha? Sure, ano yun? Ang bait mo. And you're really sweet. 3 weeks na tayo magka-chat at magaan ang loob ko sa'yo. At cute pa. Oo, at cute. Tama. Pero, it's just that hindi ako ready makipag-date ngayon. Hindi ko lang kasi matanggihan si Kuya. Ang kulit din kasi niya. Please, huwag ka magagalit ha. I mean, sobrang dami kong iniisip ngayon kaya I'm also busy at work pero... Oh, Ninong Teddy! Hi! Teddy? Oh, Jolo, musta ka na? Nice seeing you here. Musta papa mo? Okay naman po. As usual, busy sa business. Alis nga ulit sila papuntang Taiwan next month eh. May kakausapin din na suppliers ng garments. Oh, shucks! Ano ba yan? Ninong, ito nga pala si Carla. Carla, this is my Ninong Teddy. Best friend ni Dad. Hello po. Hi, I'm Carla. Hello, Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow! What a coincidence. Ninong, upo kayo. I missed you. Wag na iho. May meeting pa ako. Late na nga ako eh. Say hello na lang sa papa mo for me, ha? And Carla, mabait tong si Jolo. Good catch to. Ganun po ba? Si Ninong talaga. I'll see you around po. Yeah, keep in touch, Jolo. Golf tayo next week pag uwi ko galing Boracay. Boracay ulit. Hindi na kayo napipirmi sa bahay, Ninong ah. Kailangan kong puntahan yung bagong bukas naming hotel doon. It's okay. Wala naman akong anak so pwedeng mag-travel kahit kailan. Para malibang naman. You know, buhay single. Sama naman ako dyan next time. Sama kami ni Carla. Ha? Of course, anytime. Message mo lang ako. Nice meeting you, Carla. Una na ako, ha? Okay po. Bye. Message ko kayo ah. Oo naman, sige. Bay talaga ng Ninong Teddy ko. Idol kaya yan. I mean, gwapo na, tapos sobrang successful pa. Yun nga lang, pihikan ata, kaya single si Ninong. Grabe magtrabaho yan. Kaya walang time sa love life eh. Parang ikaw. Kaya nga, Jolo, yung sasabihin ko Hey, sana... it's okay. If this is too fast, okay lang. Gets ko. Hindi naman ako nagmamadali, Carla eh. I just want to get to know you better. Yun lang. Pero hindi ako ready para sa relationship. And hindi yun ang hinahanap ko. Friends lang muna, okay? Okay. Friends. Yes, bukas yan. Sir? Oh, Carla, pasok. Nasa iyo na ang quarterly reports. Tapos mo na? Tapos na, sir. At tapos ka sa akin dahil sa ginawa mo. I missed you, babe. Uy, teka. Sandali lang, Carla. Namiss ko to. Babe? Pero ikaw ha, galit ako sa'yo. Ginulat mo ko. Kilala mo pala si Jolo.
Muntik na tayo mabuko dun, ah. Carla, teka. Babe, wait lang. Baka may pumasok. Sige na nga, ikaw talaga ang paranoid mo. Late na kaya umalis na sekretary mo. Sinigurado kung tayo lang ang nasa floor. Para... Carla. Yes, inaanak ko si Jolo. Nagulat nga ako nung nakita ko kayo eh. Hindi sana ako lalapit pero tinawag niya ako. Ayoko naman na ilagay ka sa awkward na sitwasyon. Hindi sana magiging awkward kung papayag kang sabihin ko na sa kanilang tungkol sa atin. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Ayokong gumawa ka, tayo ng desisyon na pabigla-bigla. Yan ka na naman eh. Pinapangunahan mo ko. Akala mo hindi kita kayang ipaglaban sa mama ko o sa kuya ko. Pero ready ako, Teddy. Hindi naman sa ganon. Pero alam mo naman na mas matanda. Matanda. Yan na naman sasabihin mo. Gosh, Teddy, kung magsalita ka, akala mo lolo ka na. 58 ka pa lang. At ikaw, 28. 30 years ang agwat natin. So what? Wala naman sa akin yun eh. Or baka dahil kinakahiya mo ko. What? No! Kinahihiya mo tayo. You don't want your friends or maski yung family mo to know na ang girlfriend mo, 30 years ang agwat sa'yo. Kinahihiya mo ko. Hindi ganun yun, Carla. Akala ko ba love mo ko? Handa akong ipaglaban ka sa lahat. Carla, please. Carla naman. Halika nga. Please, huwag kang iiyak. Gusto ko lang naman na sure ka sa akin. Sa atin. Hindi ako nahihiya na mahal kita. Pero ba't ganun? Lagi tayong patago. Lagi na lang... Well, una, magkatrabaho tayo. Hindi tama dahil ako ang boss mo. At shareholder ng hotel na ito. At pangalawa, Dahil malaki age gap natin. Sige na, say it! Aminin mo na naiilang ka sa age gap natin. Kung totoo yun, hindi mo talaga ako mahal. No, babe. Hindi sa ganun. Babe, it's okay. Don't touch me! Ano it's okay? Hindi mo ako madadaan sa lambing, Teddy. Hanggang sa hindi ka makapagdesisyon tungkol sa atin, never magiging okay ang lahat. Teka, Carla. Babe! Carla! Yun ang totoong dahilan kung bakit wala akong boyfriend na pinakikilala kay Mama at kay Kuya Lance. Dahil may boyfriend na ako. Si Teddy, the most perfect man I ever met. Sobrang gwapo, artistahin, pero medyo mature. Mabait, masipag, at oo, mayaman. Yung mga characteristics na hinahanap ni Mama para sa akin. Yun lang, 30 years ang agwat namin. 58 siya at 28 ako. Pero never naging issue sa akin yon. Lahat ng qualities ng dream guy ko sa kanya ko nakita. At oo, aaminin ko, pagdating sa kanya, may pagkabratinela ako. Nagpapaka-spoiled brat at nagpapahabol. Lambing ko lang naman yun eh. Pero nung gabing nag-away kami sa office niya, totoo lahat ng sinabi ko. Minsan kasi feeling ko, hindi sapat yung sabihin lang ni Teddy na mahal niya ako. Hindi sapat yung sweet at mabait siya sa akin. Dahil nararamdaman kong naiilang siya sa age gap namin. Na minsan, napapaisip ako kung baka talagang ikinahihiya niya na may relationship siya with a younger woman. Na baka ikinahihiya niya ako. Saya ng pickleball kanina. Thank you, pumayag ka, Carla. Ang kulit mo kasi. 2 weeks mo ba naman ako hindi tinantanan sa chat? Nag-enjoy ka naman eh. Yeah, I had fun. Salamat ha, nakapag-exercise din. Oo naman. Pwede natin to gawin kahit thrice a week after ng work mo. Try sa week agad. Naku, Jolo, ang dami kong gagawin sa trabaho. Hindi nga ako nakaka-uwi minsan. Tingnan mo nga, bumalik pa ako sa work. I know. Ito nga't nandito ka na naman sa hotel eh. Balik trabaho ka na naman. Jolo, may nahabol kaming revenue this month, lalo na kapag nag-update kami sa business partners namin sa US. Gusto ko lang siguruhin yung dami ng reservations. At syempre, beef up sales. Kaya aalis kami ng staff ko mamaya para pumunta sa sister hotel namin sa Palawan. Para... Oo na, okay? Hindi mo na kailangan explain. Workaholic. Pero date tayo ulit, next week. Date? Jolo, hindi to date. Friends tayo, di ba? Yeah, friends.
Hirap mong ligawan, Carla. Hoy, sabi ko no commitment ha. Ang kulit nito. Oo na, nagbabaka sakali lang. Baka sakali ka dyan. Hey, I have to go. Mamaya kami aalis ng staff ko. Kailangan ko pang maghanda. Okay. Ingat ka sa Palawan ha. Ilang days ka mawawala? 4 days lang kami doon. Bakit? Kasi date tayo ulit pag uwi mo. Ayan ka na naman. Anong date? Oo na. Gusto lang kitang asarin. Cute mo kasing magalit eh. Che, I have to go. Bye. Thank you. Nag-enjoy ako. Okay, ingat ka ha. Bye. Ang kulit talaga ni Jolo. Andito pa kaya siya? 10:30 na. Madalas umuwi yun ng 9. Oh, may ilaw pa sa office. Sir? Ako to, si Carla. Dala ko yung quarterly report. Pasok! Bukas yan! Sir, yung quarterly report. Thanks. Palagyan na lang sa table. Okay. Sir? How was Singapore? Okay naman. Mukhang matutuloy na yung expansion ng hotel doon. Mukhang promising. Ah, ganun ba? Sir? Yes? Are you okay? Oo naman. Ikaw ba? Mukhang galing kang gym ah. Ah, itong suot ko. Hindi, nag-pickleball kami ni Jolo. Niyaya niya ako. Kaya ayun, naglaro muna bago ako dumiretso sa hotel. Dala ko naman damit ko. Mamayang 4 a.m. yung flight namin ng staff, kaya hindi na ako umuwi. Dito na ako magpapalipas ng oras. That's good. Mabait si Jolo. Buti magkasundo kayo. He's just a friend. Wala naman ako sinabi. Teddy. It's been 3 weeks. Galit ka ba sa akin? Hindi naman ako nagalit sa'yo kahit noon pa, di ba? Ikaw, galit ka pa ba? Ay nako, pwede ba akong magalit sa'yo? Isang message mo lang, pupunta na ako agad. Babe, wag na tayong mag-away, please. Babe, Babe, I missed you so much. namiss din kita. Babe, I want you. Gusto mo dito? Sa office? Kaya naman sa sofa. Tulad ng dati, di ba? Babe, Carla, sandali. Ano? Ano na naman? Akala ko ba bati na tayo? Ba't ayaw mo, ha? Like I said, hindi ako nagalit. Ikaw lang naman kasi yung biglaan na lang nagagalit eh. Gusto ko lang mag-explain sa'yo na hindi madali ang sitwasyon natin. Alam mo naman yun, di ba? Wait, upo ka muna dyan. Usap tayo. Sige na nga. Babe, ang hirap kasi. Alam ko, I know na nahihirapan ka pero konting tiis na lang kasi Kasi? bala ko mag-early retirement. Palagay ko, hindi ko nahihintay ng 65. Baka 60 okay na ako. O pwede ring this year para hindi mo na ako boss. Talaga? Para pwede na tayo maging open sa lahat. OMG, babe! Seryoso? Babe! Oo. Pagkatapos, ikaw pwede ka pa rin mag-work. Pero mas ituon natin ang oras natin sa pasyal tsaka sa travel. And speaking of travel, may pasalubong ako for you. Kunin mo yung paper bag sa desk ko. Ito? Nung nasa Singapore ako, nakita ko yung latest na bag ng favorite mong designer. Hindi ako makapili ng kulay kaya 2 binili ko. Babe, masyado mo akong ini-spoil. I love you! Buksan mo yung bag. Yung pula, tignan mo kung yan yung gusto mo. Of course, gusto ko to. Bigay mo eh. Wait, teka, ano to? Huh? Diamond ring? Babe, gusto ko sanang gawin to pagpunta natin sa Europe next month. Pero hindi na ako makapaghintay. Babe. Totoo yung sinabi ko, babe. Gusto ko mas may oras pa tayo para mamasyal. Sa travel, tsaka sa pamilya. Pamilya? Suwa na ako maging single. Matagal ako naghintay for the perfect woman. At marami na ako na-date noon. Pero hindi ako masaya. Ngayon lang. Carla, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Sa piling mo. I want to be with you forever. Gusto kong nandun ako kapag magigising ka sa umaga. At sa gabi, after ng work.
Tayong dalawang magkasama. Magkatabi sa kama bago matulog. Pero ayoko na ng 2 nights overnight o yung mga nakaw na sandali lang. I want you always. Babe, Carla, tatanggapin mo ba ako? Will you marry me? of course! Siyempre! Tinatanong pa ba yan? I love you, babe! I love you, Teddy! Yes! Yes! At yes! Yun ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Finally, niyaya ako ni Teddy ng kasal. It was like a dream come true, mga kamorkada. Yung ideal man ko, gusto kong makasama habang buhay. Yun lang, hindi siya ideal sa pamilya ko. At naiintindihan ko naman yung sinabi ni Teddy na it will take time bago siya matanggap ni na mama at kuya. Kaya nagdesisyon kaming ituloy muna ang secret relationship namin at i-reveal ang lahat kapag malapit ng mag-early retirement si Teddy. Nagpatuloy pa rin kami sa dating gawi. Sa hotel, sa office, at sa harap ng lahat, professional ang turing namin sa isa't isa. Pero after office hours, doon ako sa bahay ni Teddy tumutuloy. Sinasabi ko na lang kay mama na may mga business trips ako. Pero sa totoo lang, para na kaming nagbabahay-bahayan ni Teddy. Babe, good morning. Gising na, breakfast na. Babe, 5 minutes pa please. Antok pa ako. Ikaw lang naman to ang nagpapagising ng maaga eh. Sige lang, hindi magagalit ang boss mo kung malilate ka. Good morning. Good morning. Ano yan? Nagpaluto ka? Breakfast in bed. Para sa napakasipag kong asawa. Puyat na naman dahil sa trabaho. Magiging asawa pa lang. Marami pa kasi akong kailangan gawin. Babe, Babe, Carla, okay ka lang? nasusuka ako. Babe, anong problema? Nahilo ako. Baka dahil sa amoy ng bacon. Ha? May lagnat ka ba? Paborito mo tong bacon ah. Lately, lagi na lang ako nahihilo. Tapos nasusuka sa umaga. Antok din ako at pagod lagi. At saka, babe, Ano yun? kasi 1 month na akong di nagkakaroon. Babe, anong ibig mong sabihin? Nung una, akala ko delayed lang. Pero nung nag-isang buwan nang hindi ako nireregla, nag-desisyon akong bumili ng test kit. At ito, babe. Buntis ka? Totoo ba to? Magiging daddy na ako. Oo, ito nga, oh. Daddy na ako! Oh, yes, babe. Ito ang pinaka-the best na regalong nabigay mo sa akin. Uy, wag mo akong bubuhatin. Ikaw talaga, nahihilo na nga ako eh. Sorry na ko. Buntis ka nga pala. Kailangan magpatingin na tayo sa OB. Pupuntahan natin yung pinakamagaling na doktor na kilala ko sa magandang ospital para komportable ka. Or gusto mo ba manganak sa States? May bahay ako sa LA. Pwede tayo dun. Dito naman sa Pinas paayos na natin ang kwarto ng baby. Isi-schedule ko na yung renovation ng guest room. Babe, sandali lang. Isa-isa lang. Masyado ka nagmamadali. Magagawa natin lahat yan. Sorry. Sobrang excited lang talaga ako. Ang dami kong plano. Ang dami nating gagawin. Oo, pero bago ang lahat, kailangan natin kausapin si Mama. Oo. Kinakabahan ako, babe. Hindi ko alam ano magiging reaksyon niya. Babe, huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, nandito ako. Ipapakita ko sa kanyang seryoso ko sa'yo at handa akong gawin ang lahat para sa pamilya natin. Pero babe, what if... Huwag ka na muna mag-isip ng negative. Matutuwa rin ang mama mo. Di ba sabi mo, gusto na niyang magkapo? Don't worry, babe. Kakausapin ko siya. Ni hindi ko nga masabing boyfriend kita. What more kung malaman niyang buntis na ako. Kaya nandito ako, babe. Hindi kita iiwan. Girl, bongga talaga dito sa hotel nyo.
Ba't di mo ako madalas ilibre dito? Lagi ka nandito pero minsan di mo ako niyayayang mag-overnight. Banding tayo at mag-check-in para mag-girl talk. Ay nako, ikaw talaga, Lance. Tigilan mo na nga yung kakaasar mo sa kapatid mo. Man naman. Proud kaya ako sa baby sis ko. Tingnan mo oh, social na itong restaurant ng hotel. Bagay na bagay talaga tayo dito. Sige na, order na muna kayo. Kahit ano, my treat. O tingnan mo ma, treat daw ni Carla. Bihira man libre tong kuripot kong kapatid kaya order ka na ma. Yung pinakamahal dyan. Sira? Sige na, ito yung menu. Nako, salamat anak ha. Anong oras daw ba darating yung boss mo? Nakakatuwa naman at inimbitahan pa niya kaming mag-dinner. Siguradong tuwang-tuwa siya sa performance mo dito sa hotel. Ay sure yun ma. Carla, sabihin mo sa boss mo samahan niya ng 3 days 2 nights dito sa hotel with matching spa and facial gift certificates para hindi bitin yung stay ko dito. Ay nako, ikaw, umayos ka nga. Nakakahiya yung pagtitili mo. Ay, pero seryoso anak. Bakit daw gusto niya kami makilala? Kasi po, Oh, nandito na yata siya. Shucks, ang gwapo. Girl, hindi mo sinabing artistahin si sir. Kahit masyonda. Hoy, tumahimik ka nga dyan, Lance. Marinig ka ng boss niya. Ma, Kuya, si Mr. Tadeo Velasquez, ang boss ko. Si Mama at si Kuya Lance. Ay, nako, hello po, sir. Ako po si Marinel, mama po ni Carla. Good evening, sir. And I'm Lance, kuya ni Carla. Hello. Good evening. Wag nang sir, just call me Teddy. Sure, Sir Teddy. Ang cute niyo po. Ikaw talaga, Lance. At saka, wag ding Sir Teddy. Baka Kuya Teddy. Mas okay yun. Bongga! Kuya Teddy it is! Parang big brother si sir. Ay, nako, Lance. Huwag ka namang mag-assume. Respetuhin mo yung boss ni Carla. Hindi. Okay lang naman po. Gusto kong maging malapit sa pamilya ni Carla. Ano ho? Iba pala talaga dito sa kumpanya ninyo. Talagang magkakapamilya ang turingan ninyo, ano anak? Po? Opo. Please, kain muna tayo. Sinabi ko sa chef na ipaghanda kayo ng specialty ng restaurant namin. Order pa kayo kung kulang, ha? Game! Gutom na ako. Nice one, Carla. Bait talaga ni sir. Kuya Teddy. Oo. Ayun na nga. Sabi ko, excuse me, hindi ako basta-basta taga-sagot ng telepono, no? I'm a language and marketing specialist. Tama. Ay, nako, ikaw talaga anak. Di ba? Totoo naman, Kuya Teddy. Dapat proud. Confident dapat palagi. Masipag sa trabaho pero dapat astang pang CEO. That's right. Confident dapat palagi. Ganun sa corporate world. Miss Max! Sisi, love ko talaga tong boss mo. He's so smart at ang cutie pa. Oo. Ay, salamat Sir Teddy ha. Mabuti kang boss sa anak ko. Natutuwa akong makitang gumaganda yung karir niya sa guidance ninyo. Magaling si Carla. Malayo pang mararating niya. Ay, nako, dahil nandyan po kayo, para ho kayong amang gumagabay dun sa anak ko eh. Ma, kasi... At, well, yun nga po yung dahilan kung bakit gusto ko kayong makilala at makausap ng personal. Dahil po, Ako po kasi at si Boyfriend Carla... ko siya, Ma. Nagmamahalan kami ni Teddy. ano? Totoo ba to? Matagal yun na akong tinatanong kung may boyfriend na ako. Hindi ko lang masabi sa inyo na kaya wala akong gusto sa mga pinapakilala ni Kuya sa akin. Dahil meron na akong mahal. At si Teddy yun. OMG! Kailan pa to, Carla? 2 years na kami, Kuya. Seryoso ako kay Carla. At mahal na mahal ko siya. Ay nako, hindi to tama. Ano bang agwat nyo? 25 years? 30 years? Palagay ko, 30. Pwede ba? Hindi ka nakakatulong, Kuya. Ay yun naman ang totoo eh. Ang laki ng agwat ninyo. At paano ka nakakasigurong hindi ka niya lolokohin? Hindi ko po gagawin yun sa anak ninyo. Mahal ko si Carla. Naririnig mo ba ang sarili mo?
mawalang galang na ha. Pero pwede ka na niya maging tatay. Ma, Naku, wag niyo akong pigilan. Inalagaan ko si Carla. Pinag-aral at pinalaki ko ng tama. Kaya hindi ako papayag na kung sino lang na DOM yung lalandi sa kanya. Tama na, Ma! Hindi ako papayag na insultuhin yon taong mahal ko. Mabait si Teddy. Nagmamahalan kami at Hindi mo man lang kami naisip. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, anak. Kahit ano pang sabihin mo, Carla. Hindi ako papayag sa relasyon ninyo. Lance, umalis na tayo. pero ma... Ano ba, Lance? Sasama ka ba o hindi? Basta, hindi na ako makakatagal pa dito. At ikaw, Carla, sana hindi lang yung gusto mo yung iniisip mo. Ma'am, sana intindihin niyo po si Carla. Huwag po kayong magalit sa kanya at wala rin po ako masamang intensyon sa anak niyo. Aalis na ako. Carla, hindi pa tayo tapos. hindi, Ma. Tapos na tayo. Kahit ano pang sabihin ninyo, wala kayong magagawa. Sasama ako kay Teddy. Kung gusto niyo magkalimutan na tayo, edi sige. Basta mahal ko si Teddy at hindi kami maghihiwalay. Mga kamorkada, hindi ko na nasabi kay Mama na buntis ako. Sa galit ko, nabitawan ko ang mga salitang yon. Alam ko namang nabigla sila sa pag-amin namin ni Teddy, pero malaki na ako. Hindi ako minor de edad para pigilan ni naman pagdating sa taong pipiliin kong makasama sa buhay. At aaminin ko, nasaktan ako para sa sarili ko at para kay Teddy. Porket malaki ang agwat ng edad namin, pwede na ba siyang tratuhin ng gano'n ng mama ko? Nagdesisyon akong umalis ng bahay at tumira muna kay Teddy. Nag-leave din muna ako sa trabaho dahil naging maselan yung pagbubuntis ko. Siyempre, nalaman na rin ng lahat sa trabaho, pero wala na akong pakialam. At dahil sa ginawa kong yon, mas lalong lumayo ang loob ng mama ko sa akin. Pero nanindigan ako dahil mahal ko si Teddy at alam kong ito ang buhay na gusto ko. Kumain ka na ba, babe? Oo. Pasensya ka na, hindi na kita nahintay. Ang tagal mo kasing gumising eh. Nagutom na ako. Wala yon. At dapat lang na mag-breakfast ka. Kasi 3 buwan na lang, manganganak ka na. At malapit na nating makasama si Teddy Jr. Oo nga. Babe, may problema ba? Anong iniisip mo? Ha? Wala ah. Ay nako, sa tingin mo ba hindi pa rin kita kabisado? Tumatahimik ka lang sa isang sulok kapag may malalim kang iniisip. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano yan. Yung issue pa rin sa pamilya namin. Hanggang ngayon, galit pa rin daw si Mama, sabi ni Kuya Lance. Hindi mo pa rin sinasabi ang tungkol sa anak natin? Hindi eh. Dahil hindi nila ako maiintindihan. At ayoko ng gulo. Hindi pa ako handang makita sila ngayon, Teddy. Lalo na dahil buntis ako. Ayoko. Naiintindihan kita. Pero gusto mo ba ako lang kumausap sa kanila? Wag na. Ayoko muna ng gulo, please. Pwede bang ganito muna? Tahimik muna tayo. Okay. Kung yan ang gusto mo. Alam ba ni Lance na buntis ka? Alam niya. Pero pinag-promise ko siyang wag sabihin kay Mama. Hindi pa ako ready eh. Masaya na ako sa ganito muna. Yung ikaw at ako lang. Yung walang gugulo sa isip ko. At ang focus ko sa atin at sa magiging baby natin. I understand. Pero Carla, kung ako na ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pamilya ninyo, Alam ko nang sasabihin mo. No. Pinili kita, Teddy. Pinili ko ang pamilya natin. Ipaglalaban kita sa lahat ng taong huhusga sa ating dalawa. Hindi sila ang makakasira sa relasyon na iniingatan natin. sigurado ka na ba dyan? Oo naman. Bakit ikaw? Nagdadalawang isip ka ba sa akin? Carla, kahit kailan hindi. Alam mo yan, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Promise? Totoo ba yan? Totoo, babe. Babe, alam kong pinag-uusapan na tayo sa office. Alam na ng mga taga-hotel na girlfriend mo ko. And so, ano ngayon? Wala akong pakialam sa kanilang lahat.
Kung gusto mo sisantiin ko lahat ng mga nantichismis tungkol sa'yo. Babe naman, wag ganun. Ikaw talaga. Pero seryoso, babe. Ang dami namang taong tutol sa atin. Bakit ganun? Bakit hindi na lang nila tayo hayaan? Wala naman tayong sinasaktan o inaapakan. Hindi natin makokontrol kung paano mag-isip ang mga tao, Carla. Babe, ang mahalaga yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Ang importante ay yung katahimikan, ganda at saka saya ng relationship natin. That's all that matters, hindi sila. Pero meron at meron pa rin magsasalita. Ayoko ng ganun. Buong buhay ko, hindi ako umasa kahit kanino. Sabay ngayon may maririnig akong gold digger daw ako. Hindi naman totoo yun, babe. Yun ang importante. Huwag mo silang iisipin. Isipin mo yung health mo, yung health ni baby at yung tayong dalawa, okay? Okay. Hindi kita pababayaan. I love you so much. Mahal na mahal kita, babe. Mahal din kita, babe. O siya, pahinga ka na muna. Bababa ako sa sala, may mga kailangan lang akong tawagan. Sige, babe. Hindi pwede. Alam mo namang set ang desisyon ko. Wala kayong karapatan sa kahit anong pinaghirapan ko. Ako mag-isa ang nagtayo ng negosyo ko. At kung hindi mo matanggap ang mga desisyon ko, huwag mo akong diktahan. Sino naman ang kausap ni Teddy? Bakit parang galit na galit siya? Hindi. Mahal ko si Carla. Pakakasalan ko siya. Wala ka nang magagawa doon. Ha? Ako bang pinag-uusapan nila? Bakit kaya? Sino ba kasi kausap ni Teddy? Wala kayong karapatan sa kahit anong negosyo ko. Tinayo ko to lahat mag-isa at hindi ako humingi ng tulong sa pamilya natin. Sino ba yung kaaway ni Teddy? Kung hindi nyo siya kayang tanggapin, magkalimutan na tayo. I'm sorry, pero hindi ako papayag na bastusin nyo ang magiging asawa ko ng ganito. That's it. Goodbye. Babe? Babe, anong problema? Bakit? Wala yun. Kapatid ko lang. Ako ba yung pinag-uusapan niyo? Hindi. Huwag mo nang isipin yun. It's okay. Wala yan. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Babe? Babe! Babe, hindi ako makahinga. Babe! Babe, gumising ka! Babe! Teddy! Teddy! Tulong! Tulungan niyo kami! Babe, gumising ka, please! Teddy! Mga kamorkada, nung gabing yon, nawala ang pinakamamahal ko sa buhay. Ang taong nagbibigay liwanag sa buhay ko, si Teddy. Pagdating namin sa ospital, dead on arrival si Teddy due to cardiac arrest. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, tinawagan ko si Kuya Lance at nagmadali siyang pumunta sa ospital. Siya rin ang tumulong sa aking mag-ayos ng lamay ni Teddy. Dumating ang mga kapatid ni Teddy sa lamay at ayaw nilang makipag-usap sa akin. Hindi ako hinarap nung ate niya. Kaya nagdesisyon ako. Ako na lang ang lalayo sa pamilya ni Teddy. Dahil ano pang saysay ng pagtira ko doon sa bahay ni Teddy kung wala naman siya? Ano pa ang gagawin ko sa isang bahay na malungkot at nagpapaalala lang sa akin na wala na ang nag-iisang taong nagbigay saya sa buhay ko. Sis, please, pumasok ka na sa loob. Huwag ka dyan sa garden, baka sipunin ka. Kabuhanan mo pa naman.
Please? Sandali na lang, kuya. Papasok na rin ako. Girl, umiiyak ka na naman. Hindi mabuti para kay baby yan. Ang sakit, kuya. Ba't ganun? Ang bilis kinuha sa akin si Teddy. Hindi pa niya nakilala yung baby namin. Ang dami pa namin plano. Bakit? Bakit gano'n? Ang unfair! Sobrang sakit. Carla, hindi natin masasabi kung bakit kinuha ng Diyos si Teddy eh. Pero ito alam ko, knowing Teddy, hindi niya gusto makita kang nagkakaganyan. Kailangan mong kumain. Magpalakas. Para sa baby niyo. Ang hirap kasi. Marami pa kami gustong gawin. Alam ko. Pero nandito naman kami ni Mama. Hindi ka namin papabayaan. At lalo na si Teddy Jr. Wala na siyang papa. Kawawa naman yung anak ko. Nandito ako, Sissy. Ako ang tatayong gwapong fafa ni Teddy Jr. Don't worry, ha? Thank you, kuya. Oh, nandyan pala kayo sa garden, mag-aalas 7 na. Lance, papasukin mo na yung kapatid mo, magkakasakit yan baka hamugin. Ito nga, Momshi. Kanina ko pa pinapapasok to eh. Kaya lang nag-e-emote dito sa labas. Umiiyak na naman si Carla. Kaya ayun, naiyak na rin ako. Ay, nako kayong dalawa. Halina kayo, pumasok na. Anak, Carla, makinig ka sa akin, ha? Hindi mabuti para sa'yo at kay baby ang pag-iyak-iyak, ha? Nandito lang kami ng kuya mo. Kasama mo kami, anak. Ma, Ay, mali ka nga, anak. Payakap naman. Tahan ka na, ha? Tahan na. thank you, ma. At may pamilya pa rin si baby ko. Oo naman. Ang tulad nga ng sabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, kasama mo kami. Akala ko hindi niyo na ako patatawarin. Ako nga ang hihingi ng tawad sa'yo, anak. Dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ko, maski kay Teddy, ininsulto ko siya ni hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Na, sigurado naman ako na intindihan kayo ni Teddy. Oo, ma. Kung alam niyo lang, ilang beses niyang sinabi na gusto niyang pumunta dito sa inyo para kausapin kayo ulit. Ako lang ang may ayaw noon. Oh, sige na, tama na yan, anak. Sis, huwag ka nang iiyak. Okay? Ayaw ni Teddy yan. At may isa pang bagay na ayaw niya. Ano yun? Bakit hanggang ngayon, ayaw mo pang makipag-usap sa abogado ni Teddy? Ayaw mong kunin yung ipinamana niya sa inyong pera? Pati yung pera ng anak niyo. Sis, malaking bagay yun. Wala akong interes sa perang yun. May sarili akong ipon. May karir ako. Kaya kong buhayin ang anak ko. Pero sis, anak ni Teddy ang dala-dala mo eh. I'm sure hindi niya gusto na maghirap kayo. Kuya, pwede ba? Huwag muna natin pag-usapan yun. Pero... Lance, hayaan mo na muna yung kapatid mo. Hindi ito ang tamang panahon. Ako man naiisip ko rin ang karapatan ng apo ko. Pero ayaw ko munang makipag-usap sa panig nila. Sige lang, maghintay lang tayo ng tamang oras. Basta ganito anak ha, kung anong desisyon mo, susuportahan ka namin. Salamat, ma. Salamat, kuya. Saka ko naiisipin yun. Basta ngayon, si baby muna. Si Teddy Jr. muna. Hanggang sa mga oras na to, hindi ko pa rin kinakausap ang side ni Teddy. 1-year-old na ang anak ko at minsan, pinapaalala sa akin ni Mama ang karapatan ng anak ko sa mana niya sa papa niya. Pero hindi pa ako ready na harapin ang bagay na yon, ang mga abogado at higit sa lahat,
ang mga kapatid ni Teddy na ang tingin sa akin, pera lang ang habol ko. Lumipat na rin ako sa ibang hotel at hindi naman ako nahirapang maghanap ng trabaho dahil sa previous experience ko. Maganda ang sweldo ko kaya sapat ang kita ko para sa amin ng anak ko. Kahit alam kong may karapatan ng anak ko, hindi ko hangad ang perang yon. Mas hinahanap ko yung pagmamahal ni Teddy. Hinahanap ko yung presence niya, yung bait niya, kung paano niya ako napapakalma kapag pagod at taranta ako sa trabaho, at kung paano niya ako napapatawa tuwing malungkot ako. Hindi pa ako ready mag-move on, mga kamorkada. Sana mabigyan niyo ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. I don't think may mahahanap pa akong katulad ni Teddy. Thank you so much sa pagbabasa ng sulat ko and more blessings sa Dear MOR. Nagpapasalamat, Carla.